pag-usapan natin ha, matinding pagbaha sa Cebu na maihalintulad sa epekto ng bagyong Ondoy dito po sa atin, ayon daw po yan sa OCD, ha? Okay, nasa linya po natin, ito, mas maganda ho, eksperto makausap natin. Executive Director po ng UP NOAA Center, si Dr. Mahar Lagmay. Sir, magandang araw po. Ayan, Director Lagmay. O nawala yata sa linya, paki-reestablish. Pag-usapan po natin kung gaano ba mas titindi pa ang mga bagyo sa mga susunod na panahon. Okay? Kailan ko, parang una ko narinig yung climate change na yan. Kilala nyo ba si Al Gore? Parang narinig ko lang yan kay Al Gore. Si Vice President Al Gore. Parang nung, teka, saan ba ako niya? Estudyante pa ba ako nun? Hindi ko na maalala. Nandiyan na ba si Direktor? Pag-usapan natin kung mas gaano, kung lalala pa itong mga bagyo na dumarating sa ating bayan, sa ating bansang Pilipinas, kung gaano pa mas magiging malala at ano pa ang pwedeng maitulong o pwedeng gawin ng isang pangkaraniwang tao at ano ang pwedeng gawin ng gobyerno dito sa lumalalang mga bagyo na dumadalaw sa ating bansa. Yan daw po ay dulot ng climate change. Nasa linya na natin si Executive Director po ng UP NOAA Center, si Director Mahar Lagmay. Director, magandang araw po. Hello, magandang umaga. Director, hugot lang ng konti. Ito po bang climate change, kailan po natin unang nalaman ito at naging aware po tayo na may pagbabago po sa ating klima, particular po siguro sa buong mundo, Director? Matagal na ito. Kasi meron tayong Climate Change Act, hindi ba? 2009. So, ibig sabihin yan, even before that, meron ng usap-usapan ng tungkol sa climate change. In fact, yung mga scientists, matagal na nilang sinasabi pa even before that, no? Sabi nila, dahil sa pagpapausok natin, pagsunog natin ng mga fossil fuels, yung sa gasolina, etc., ay yung usok ay para magiging para magkakaroon ng blanket, no? Kaya pagka pumasok yung init ng araw, hindi makalabas. Patuloy na umiinit yung ating mundo, magkakaroon ng global warming at merong mga epekto ito. Isa na doon yung mga malalakas na bagyo ay magiging mas madalas. Tapos yung mga pag-ulan ay mas magiging malakas. Pag mas malakas yung ulan, mas maraming baha na malalaki at saka mga landslide. So, ano pong taon yun? 2009 ba, sabi nyo, Director? Well, we had the Climate Change Act, di ba? So, isinabatas na yan. Kaya nga tayo merong Climate Change Commission. Yes. As early as 2009 pa yan. So, that's ilang years na yon, 16 years na. So, siyempre, bago pa natin nagkaroon ng batas, malaki na yung usapan ng sa climate change. Sa pagtakbo po ng panahon na, yan, mga kababayan, meron tayong Climate Change Commission, ha? Baka hindi nyo alam. Meron tayong Climate Change Commission. Ito ho bang mga pag-aaral na ito, paano ho ito itinuturing at ginagamit po ng otoridad o ng gobyerno sa pagdesisyon, paggawa ng batas, paggawa ng mga rules natin, lalong-lalo na sa mga partikular dito sa mga madalas tamaan ng bagyo sa atin dito sa Pilipinas, Direktor? Bali, yung Climate Change Commission, under yan, gobyerno yan. Diba? Tama. Layunin nila na gumawa ng mga polisiya na dapat sundin ng gobyerno, ng local government unit, at saka yung lahat ng aksyon na ginagawa natin. Dalawang bagay ang sinisigurado nila, na mabawasan natin yung pagsunog ng fossil fuels, ng petrolyo, para hindi magtuloy-tuloy yung global warming. Ang tawag doon, climate change mitigation. Okay. Yung isa ay climate change adaptation naman ang tawag. Ano ba ang ibig sabihin nun? Dahil nga sa prediction sa climate change, lalakas ang mga bagyo, magkakaroon ng pagtunaw ng yelo, tataas ang sea level. Yes. Dapat yung mga bawat komunidad dito sa Pilipinas, no? 1,634 cities and municipalities.
yung plano nila kontra dilubyo ay maganda, no? Na merong climate change scenario. In fact, nasa gaan natin, nasa batas natin na yung mga hazard maps natin ay hindi lang hanggang sa natatandaan natin o historical record. Dapat gagawa tayo ng mas maraming senaryo ng baha, yung mas malalaking baha kasama yung climate change. At yung mga baha na yon na mapa ay dapat sinasalin natin doon sa plano ng komunidad para yung kanilang response, yung kanilang mga aksyon ay merong climate change. Nasa batas yan simula 2018, 2019, hanggang ngayon. Yung tawag dyan ay, ito yung specific wording multi-scenario probabilistic risk assessment. So ibig sabihin nun, maraming senaryo ng baha o kaya maraming senaryo ng storm surge para yung mas malaki doon sa hindi pa natin nakikita o na-experience ay maisalarawan para yun ang gagamitin ng local government unit at ng buong mga Pilipino na basihan ng kanilang mga plano at aksyon. So ito po ay consistent? Lagi-lagi po ba itong na-update when it comes to information? Yun mga pag-aaral na po ba na yan ay naibibigay po ba sa otoridad? Kung naibibigay po sa otoridad yung mga bagong pag-aaral na yan, Direktor, nalalagay ba o nako-consider ba sa paggawa ng mga government policy, sa mga batas, na in short, napapakinabangan po ba ng bayan yung mga pag-aaral po na nadidiscover natin o na pag-aaralan natin ngayon, na pag-aaralan ng mismong sa inyo po sa NOAA at saka sa Climate Change Commission? Yung sa amin naman talagang tinitignan namin kung ano ba talaga yung dapat na i-implement na polisiya, no? Yeah. At kaya ko nga na itukoy itong multi-scenario probabilistic risk assessment ay dahil kahit nasa batas na ito, 2018 hanggang 2025, unfortunately, hindi natin sinusunod ito dahil ang mga binibigay nating mga mapa na hazard map ay single scenario hanggang historical record. No? Hindi pa pwedeng ganon. Dapat may climate change scenarios na mas malaki doon sa pwede nating, mas malaki kaysa sa mga naranasan natin. Multi-scenario probabilistic assessment. So hanggat hindi natin natatanto yan at hindi natin nagagawa yan, ay yung ating mga aksyon, yung mga response ay magiging kulang. Ibig sabihin, kung napapakinabangan itong mga impormasyon na ito at mga pag-aaral na ito, mas kakaunti sana yung ating mga pagtulong na ginagawa. Kumbaga mababawasan yung mga trahedya na nararanasan po natin in terms of pagdating ng bagyo, pagdami ng tubig at saka yung pagtulong natin sa mga Pilipino, Direktor. Kung nasusunod po ng bawat letra, kung nasusunod, ay marahil mababawasan natin, no? Hindi siguro natin completely eradicate, pero malaki ang maibabawas natin kung nasusunod natin bawat letra doon sa sinasabi ng mga polisiya. Okay. Sana po ay magawa yon at nasusunod yon. Kung patuloy po na hindi napapakinabangan itong mga impormasyon na to, itong mga pag-aaral na to, can we expect much worse scenario, Director? Lalo na pagkadating sa mga bagyo na sumasalanta sa Pilipinas. Yun naman po ang mga predictions ng mga climate scientists. Ang sinasabi nila, it's going to be worse than the historical record. Kumbaga, kung ano yung alam natin dati, mas malaki pa ang baha na makikita natin sa mga susunod na taon. Kapag hindi natin tinigilan itong global warming, no? Hindi natin tinigilan itong climate change. Magiging mas grabe ito, papalitan nito ang manner ng ating kabuhayan. Yung ating paano tayo mamuhay, magpapalit kasi lahat ng sektor, agrikultura, forestry, biodiversity, ang edukasyon, lahat maaapektuhan. Kaya kailangan umaksyon tayo dahil kung hindi ay mahuhuli tayo sa pansitan at mabubulaga tayo at magkakaroon tayo ng
mas malaki pang problema sa nakikita natin ngayon. Oo, kasi nung maliit ako, Director, ang naririnig ko lang, signal number 2, signal number 3. Ngayon may signal number 4 na. Can we expect much more than signal number 4 in the coming days or years or months to come? Director, palagay nyo? Hindi natin, basta yun ang mga predictions ng mga climate scientists. Iigting ang mga bagyo, lalakas ang hangin, isabihin yan, mas mataas ang storm surge na pwedeng mangyari, mas malalaki ang baha na pwedeng mangyari, mas maraming landslide, at mas magiging madalas pa ito. Yun. Siguro here's gonna be my last question, Director. Sa isang pangkaraniwang Pilipino, ano ho ang pwede ninyong i-advise pagdating dito sa pinag-uusapan po natin, Director? Ang advice ko ay kailangan po tayong maging aware palagi, no? Kasi yung awareness ng mga pwedeng mangyari pagtingin sa hazard maps, yan ang first step towards disaster preparedness. Makinig po tayo sa mga warning, mga abiso ng gobyerno, pag-asa, ng PBOLCS, dahil kapag meron pong warning, kailangan tayong gumawa ng aksyon. Yung aksyon po na yon ay nakabase doon sa kaalaman natin. Kasi kung mali ang action mo, kahit may warning, walang kwenta yon. Kailangan, ngayon pa lang, lahat ng mga bata ay tinuturuan kung ano ba yung mga tamang aksyon na kailangan gawin. Nasaan ba yung mga hazard areas? Kayo ba doon sa bahay ninyo ay ligtas o hindi? Pwede naman natin tignan yan ngayon pa lamang bago pa dumating yung dilubyo na susunod. Yun. Director, maraming salamat sa oras na binigay niyo po sa DWIZ po. Maraming salamat din po. Executive Director po ng UP NOAA Center si Dr. Mahar Lagmay.